Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Vice President Sara Duterte tatakbo bilang presidente sa 2028 national elections. Nadinig niyo po. At sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. At nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawaran itong sa Vice President. Vice President Sara Duterte hindi dapat akuin ang pagkapanalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 elections ayon sa Malacanang. This is a distraction, no? Supposedly, ang taong bayan, ang mga kongresista, ang mga ahensya ay naka-gear, no, na i-pursue ang pananagutan hanggat sa dulo nito. Bigla ang announcement ng 2028 political plans ni Vice President Sara Duterte, tinawag na distraction at palusot ng ilang kongresista. Ako na yun, wala naman akong masamang intention doon. Gusto ko na mapatawa. Ano ito, pag-exam na ako. Saka never ako nananangin na mamatay ang isang tao. Masama yun, malakas ka manong ka nun eh. Malaki yung balik sa'yo. Content creator na naglabas ng peking medical certificate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaming views at engagement ang habol. Paghingi ng paumanhin sa ginawa, hindi tinanggap ng Malacanang. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Nagdeklara ng planong pagtakbo sa 2028 presidential elections si Vice President Sara Duterte ngayong araw. Kasabay nito ang pagpapahayag ng kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon dahil sa kawalan ng katapatan sa mga pangako nito at sa sinumpaang tungkulin para sa bayan. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Desidido na si Vice President Sara Duterte na tumakbo bilang presidente sa darating na halalan. Sa kanyang press conference kanina, binasag na ng pangalawang Pangulo ang matagal na pananahimik tungkol sa kanyang planong politikal. Kung dati-rati ay hindi siya sigurado, ngayon ay kumpirmado na ang pagsabak niya sa 2028 presidential elections. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ayon kay VP Sara, hindi niya na kayang makita na patuloy na nagdurusa ang mga Pilipino dahil sa ani ay kawalan ng aksyon at solusyon sa mga problema ng bansa. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Kasabay nito, humingi rin siya ng paumanhin sa pagsuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM
bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Sa wikang Bisaya, nagpahayag din siya ng pagkabahala sa tila kawalan na ng pag-asa para sa mga susunod na henerasyon. Na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop, nga mawad-an na lang ta og paglaom. Ug labaw sa tanan na ako'y kahadlok, nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. Nagpahaging din ito sa tila namamatay ng issue sa mga maanumalyang proyekto. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Matapos basahin ang kanyang inihandang talumpati, tumanggi ng sumagot ng kahit anong tanong ang Vice-Presidente. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Diritsahang inakusahan ni Vice President Sara Duterte ang kasalukuyang administrasyon sa anyay paggamit nito ng buong makinarya para tuluyan siyang pabagsakin. Kasunod ito ng pag-anunsyo ni VP Duterte ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028 elections. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi na siya natatakot na maging target ng pag-atake dahil matagal na anyang sinira ng administrasyon ang kanyang reputasyon. Dagdag pa ni VP Sara, natanggap na niya ang hatol mula sa mata ng iilan. Madalas, iniiwasan ng mga politiko ang maagang paghayag ng kanilang mga plano upang hindi sila maging target ng pag-atake. Ngunit matagal nang sinira ng administrasyong ito ang pangalan ko. Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan. Mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot sa katagang in aid of legislation, sa pagkidnap ng aking ama, hanggang sa mga samut-saring paratang na pilit inuulit-ulit hanggang magmukhang totoo. Marahil ay matagal na rin akong hinatulan sa mata ng iilan. Nakarating na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga naging pahayag ng kanyang dating katandem sa unit team na si Vice President Sara Duterte. Partikular na binigyang komento ni PBBM ang desisyon nitong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Mula sa Malacanang, ito ang balita ni Nel Maribuhok. Live. Magandang hapon, Nel. Ano ba ang naging tugon ni Pangulong Marcos sa naging pahayag na ito ni VP Sara? Good luck. Ito umano ang sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang malaman ang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo bilang Pangulo ng Bansa sa taon 2028.
Personal na narinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga sinabi ni VP Sara sa kanyang press conference kanina. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maikli lamang ang naging reaksyon ng Pangulo sa plano ng kanyang running mate sa unit team na pagsabak sa 2028 presidential elections. Nadinig niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawaran itong sa Vice Presidente. Hindi naman nakaligtas kay Yusek Castro ang paghingi ng tawad ni VP Sara sa pagtulong kay PBBM. Buwelta niya sa Vice Presidente, huwag akuin ang tagumpay ng pagkapanalo ng Pangulo noong 2022 elections. Humingi siya ng kapatawaran dahil tinulungan niya sa pangangampanya. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong solohin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. Dagdag ng Malacanang, hindi dapat itutok sa Administrasyong Marcos ang paninisi sa nangyayaring mga pagbaha. Binalikan ni Yusek Castro ang mga nangyaring mga pagbaha sa bansa sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng anyay flood control projects. Ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano ang kanyang ama. 13,917 na flood control projects na mukhang hindi naramdaman. Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. If you will research, Duterte's sluggish Typhoon Reich recovery spending. Ayan po ang nangyari. Taong 2021. Hindi niya po makakaila ang mga pangyayaring ito. Kaya huwag niyang ipahid lamang sa Pangulo ang sinasabing pagbabaha. Dahil kung meron pong naganap na mga build, at kung talagang walang ghost projects ang dating nakaraang administrasyon, hindi natin mararanasan ang ganitong klaseng pagbabaha. Ayon pa kay Yusek Castro, kung merong dapat ihingin ng tawad ng Vice Presidente, ito ay ang issue sa kanyang confidential funds. Pinag-uusapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Kung meron pang napipintong impeachment, ito po ay dahil sa kanyang kagagawan mismo. Sa ngayon ayon sa palasyo, hindi pa napag-uusapan ng tungkol sa 2028 elections, partikular na ang pakikipag-alyansa ng administrasyon sa ibang partido para talunin si VP Sara. Sa ngayon, hindi pa po yan napag-uusapan. Meron nga po tayong kasabihan at ito'y nabanggit ko na. Ang pagkakaiba ng politician at ng statesman. Ang politician, ang iniisip, ang susunod na eleksyon. Ang statesman, ang iniisip, ang susunod na henerasyon. Nanawagan naman ng Malacanang sa publiko na suriing mabuti ang mga kandidato sa 2028 elections na dapat anya magiging leader ay makabayan at interes ng bayan ang isinusulong. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Tinawag na distraction at palusot ng ilang kongresista ang anunsyong pagtakbo ni Vice President Sara Duterte bilang presidente sa 2028. Anila kung handa itong tumakbo sa pagkapangulo, dapat handa rin itong harapin ang mga alegasyon ng katiwalian laban sa kanya, lalo na ang umano'y maling paggamit ng confidential funds nito. Ito ang balita ni Rosalie Cos. This is a distraction. At this point in time, hindi ito ang tanong na dapat sinasagot ni VP Sara Duterte. No, ang tanong ay nasaan ang kinurakot na pera ng taong bayan? Paano ito ibabalik at paano po kayo mananagot? Umani ng pagbatikos mula sa mga endorser ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ang anunsyo nitong pagtakbo sa 2028 national elections. Ayon sa Makabayan lawmakers, hindi ito ang dapat na inaatupag ng pangalawang Pangulo, kundi ang pagtugon sa mga alegasyon ng katiwaliang ibinabato laban sa kanya dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Endorser ng unang reklamong impeachment laban kay VP Duterte ang Makabayan lawmakers. It may also be a desperate attempt to divert attention away from the real issue. That is the questionable use of the confidential intelligence funds of the OVP and the DepEd budget.
Naniniwala naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na pamumulitika at pananakot ang layo ni VP Duterte sa tinatawag nitong premature declaration. Ngunit naniniwala itong matutuloy ang impeachment laban sa Vice Presidente. Well, sino ngayon ang namumulitika? 2026 pa lang, inanunsyo na tatakbo siyang presidente. Well, I'm sure kasama yon sa kalkulasyon niya na panakot dun sa mga kongresista na baka magdadalawang isip dahil tatakbong presidente itong si Vice President Sara Duterte. Duda naman sa timing ng anunsyo si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na endorser ng ikalawang impeachment complaint laban sa Vice President. Pwede natin sabihin na ito yung attack nila para i-reframe yung narrative na lahat ng nangyayari ay dahil tatakbo siyang presidente. Pero sa dulo ang gusto ng taong bayan, katotohanan. So hindi niya yun pwedeng takbuhan kahit na siya ay tumakbo pa bilang presidente. Lubos na suporta naman ang pahayag ng isa sa mga kaalyado sa Kamara ni VP Duterte, partikular na ang pinsang si Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Representative Harold Duterte. Good luck naman ang mensahe ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga para sa pangalawang Pangulo. Samantala, naniniwala naman si House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, bentahe para kay VP Duterte at isang strategic decision ang pag-anunsyo ng maaga ng presidential bid nito para sa 2028. Pero kasabay naman nito ang pagtitiyak na hindi maapektuhan ang proseso ng impeachment sa Kamara kaugnay ng mga reklamong inihain laban sa Vice Presidente. Gayunman, aminado ito sa posibilidad ng epekto nito sa gagawing pagboto ng House members sa impeachment complaints pero umaasa sa pagiging objective at independent na mga kongresista. Yeah, the reality is the Vice President is doing very well in terms of her ratings. And there are provinces and regions that are very close to the Vice President. Maapektuhan sila kung sakaling bumoto sila against the Vice President. We cannot discount that possibility. And we also have to take into consideration na malapit na ang 2028. It becomes an advantage for her because the administration and or a third force is nowhere to be found. Walang matatag na posibleng tumakbong presidente laban kay Vice President Sara. Kaya pag-declare niya, sa palagay ko, it's a natural course for Filipinos to gravitate to the one who is doing well in their ratings. Kaya naging advantage siya. It depends on her intention, but it's clearly a sign that she is ready for 2028 and there is no one yet to go against her pagdating sa presidential election. Sa kasalukuyan, nasa tanggapan pa rin ni Speaker Bogie D. III ang 3 impeachment complaints laban sa Vice Presidente at hindi pa naisasama sa order of business ng plenaryo ng Kamara. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pumoposisyon na rin ang oposisyon para sa 2028 presidential elections. Plano nilang ihayag kung sino ang kanilang magiging pambato pagpasok ng taong 2027. May kanya-kanya naman reaksyon ng mga senador sa plano ni Vice President Sara Duterte na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Nandun kami sa proseso ng pagtatakda ng aming sariling timeline. So yung free will na binanggit ko kanina ay ginagamit na rin po namin sa sarili namin. Kasunod ng anunsyo ni Vice President Sara Duterte ng pagtakbo sa 2028 presidential elections, naghahanda na rin ang oposisyon sa kanilang magiging kandidato. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, nasa proseso na sila ng pagpili ng kanilang magiging standard bearer. Sa ngayon, 2026, nakatutok ang mga reform-minded at opposition forces sa pagbubuo ng mas mahigpit pang pagkakaisa para pumili ng aming mga kandidato whether by the end of the year or first quarter of next year. Ilan sa matutunog na pangalan na sinasabing posibleng maging kandidato ng oposisyon ay sina Ontiveros, Senator Bam Aquino at Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo. Kung tatanungin naman si Senate Deputy Majority Floor Leader Risa Ontiveros ng kanyang reaksyon sa deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na tumakbo sa presidential elections, sinabi nito na mayroon namang free will ang tao at maaaring gamitin ito. Para naman sa kilalang kaalyado ni VP Sara na si Senator Amy Marcos, nakakakita siya ng pag-asa sa gitna ng magulong sitwasyon sa gobyerno.
Ngunit itinanggi nito na siya ang magiging running mate ng kanyang kaibigan. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo. Hindi ko naman siya kailanman iniwanan. Ayun. So willing kayo mag-VP kay VP Sara pag tumakbo siya sa 2028? Hello, basta sunod-sunuran ako doon. Oo, so open, ma'am? Open to VP? Hindi siya nag-announce, ang muna siya. Kayo talaga. Buong suporta rin ang pinangako ng Duterte allies na sina Senador Robin Padilla at Christopher Bongo sa political plans ni VP Sara. 1,001,000,000%. But isn't it too early, sir? May mga nagsasabi pag maagang magdeklara, baka... Marami na kasing maagang nagdideklara. Diba? Bakit naman yung iba nung nagdeklara wala namang reaksyon? Ang akin lang naman dito is makabalik na po sa normal pamumuhay ang bawat Pilipino. Yun lang po ang inaasam ko sa ngayon. Alam niyo naman po ang hangarin ko kung merong gobyernong tapat at nagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Para naman kay Senador Sherwin Gatchalian, karapatan ng bawat isa na tumakbo kung saan nakikita nilang makatutulong sila. Si Vice President bilang Vice President once that is the presidency. So, karapatan naman niya tingin niya makapagpapalala bilang President. May sagot naman si Senate President Vicente Sotto III tungkol sa issue na maagang pagdedeklara ni VP Sara sa kanyang kandidatura. Kanya-kanya yan to each his own, diba? Siguro ang sasagot pa ng iba, ang nabasa ko sagot ng iba is as if we didn't know. Suportado naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang maagang pag-aanunsyo ng pangalawang pangulo. We're in a democracy. For me, the earlier na lahat ng kandidato ay mag-announce better. Bakit? Kasi mas mahihimayin ng lahat, mas bantay ang kanilang kilos. Of course, I wish her well. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pagtaas ng engagement sa social media ang habol ng content creator na nag-post ng peking medical certificate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon naman sa National Bureau of Investigation, wala pa mga reklamo na isasampa sa naturang content creator, patuloy pa rin nila itong iimbestigahan. Sinabi naman ng palasyo na hindi sapat ang pagiging nito ng tawad, lalo na at nakaapekto ang fake news sa buong bansa. Ito ang balita ni Benedict Samson. Kung wala naman akong masamang intention doon. Gusto ko na mapatawa. Ay, pero COVID-19 ako. Saka never ako nananangin na mamatay yung isang tao. Masama yun na. Magpatawa and for the engagement. Ito ang habol ng content creator na nag-post ng pekeng medical certificate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa social media. Sa kanyang pagharap kanina sa National Bureau of Investigation, sinabi ng vlogger na si Jack Argota na hindi sa kanya orihinal nagmula ang dokumento. Nakita lang din niya ito na nag-viral na sa social media. At kahit kapansin-pansin umano na may mga mali sa impormasyon, ipinost pa rin niya ito sa kanyang account. Kumalat lang yun, ilang araw ko na nakikita. So, maraming nagko-comment na nagpapahalang ko. Kamu sa akin, anong symbol ito? Eh ako, hindi ko magbasa, malabo. Pina-enhance ko. Luminaw, pagka-enhance naman, luminaw naman. Mali naman yung taon, kung ilang taon na si President Marcos, kung kailan naman niya, mali. Yung araw, mali rin. Ay, inaban namin sa korte, panalo ko nun. Ano sa kanya ko? Sa lahat ng nangyaring ito, isang mahalagang leksyon anya ang kanyang natutunan. Kailangan muna, 100% sigurado ka. Para hindi ka magkakaganda. Pero depende kasi kung sobrang ka na yun, sobrang anti-Marcos ka, ano kung babalatan ka naman, magbabawian ko. Kailangan gamit na muna ng una ka. Kailangan marunong ka rin naman. Sa kabila ng pagtuligsang inabot niya, naninindigan si Argota na patuloy ang kanyang pagpapahayag laban sa nararanasang korupsyon sa bansa. Next time ayusin, okay lang naman mamula, mambatil ko, basta nasa tama. Kaya yung galit ko ngayon, alam mo na, kung korupsyon eh, pinaglaban ko, magnanakaw ka na, ano ba yun? Para saan naman?
Samantala, ayon naman sa NBI, sa ngayon ay wala pang kakaharaping reklamo si Argota. Ngunit patuloy ang kanilang investigasyon sa issue. We will have to wait till the investigation finishes. Well, ang nakalagay po kasi may mga data privacy yan, mayroon pong sinabi na po na may unauthorized or alleged fake news, no? So, nagbigay na po din ng pahayag ang agency o yung ospital na sinasabing wala po silang pinahihintulutan. Paalala naman ng NBI sa publiko, maging maingat sa pag-share ng post, lalo na kung ito ay posibleng lumabag sa cybercrime law. Well, sa cybercrime law po kasi kasama yan, no? So, isa po sana nating pwedeng ipahatid sa ating mga kasamahan na yung pag-share ay mag-ingat-ingat din po. Kasi baka unknowingly ay maimbestigahan yung mga sineshare nyo dahil ito po ay violation ng ating batas. Ayon naman sa Malacanang, hindi sapat ang paghingi ni Argota ng paumanhin sa ginawang pagpapakalat ng fake news tungkol sa Pangulo ng Bansa. Ang batas ay dapat ipatupad. Ang lumabag sa batas ay dapat managot. Hindi po kasi ginagawang biro ang pagko-content, lalo na kung makaka-apekto to, hindi lamang sa taong ginawa mong subject matter sa iyong content, kundi sa buong tao, sa buong mamamayan na maaari makapanood ng inyong mga fake news. So nilalabanan po natin ang fake news at hindi po dapat ito gagawin at pagkasabi ng sorry ay tapos na. Sa tanong naman kung itutulak ng palasyo na panagutin ang mga nagpakalat ng pekeng medical record ni PBBM, sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang nagsampa naman po ay ang NBI. Kung ano po ang nakikita nilang nilabag sa batas, dapat panagutin. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang rider sa Bacolod City ang hinihinalang nagtamo ng deformity sa kanyang balikat matapos ma-out of balance ang minamanehong motorsiklo. Agad naman nagtungo ang UNTV News and Rescue Team sa lugar ng insidente bilang tugon sa tawag ng City Disaster Risk Reduction and Management Office upang maglapat ng paunang lunas. Ito ang balita ni Rowan Reyes. Sugatan ng isang lalaki nang matumba ang kanyang minamanehong motorsiklo sa barangay Pahanokay, Bacolod City alas 12:20 ng madaling araw, February 17. Bigla po kaming tinawagan ng DRMO sa isang insidente at agad naman po naming nirespondihan kahit medyo malayo po yung distansya po namin sa insidente. Ayon sa 49 anyos na motorcycle rider, pabalik na sana ito sa isang kasiyahan nang matumba ang minamanehong motorsiklo sa kalsada. Wala namang ibang nasugatan sa aksidente. 653 sa likod yun. Tama bisa konserpon ge latawada pege masisara. Habang tine-check ko po yung kanyang balikat, doon po siya nakaramdam ng sakit at nakita po namin yung deformity sa kanyang left clavicle. Dahil po sa maraming tao sa scene, minabuti po naming i-treat yung pasyente sa loob ng rescue vehicle para wala pong istorbo at makapag-cause ng danger pa sa pasyente. Nagtamo din ng gasgas sa kaliwang balikat, kamay, tuhod at binti ang pasyente. At doon na po namin nilapatan ng paunang lunas ang mga injury nito. At nang makita po namin ang mga sugat nito, nilapatan po namin ito ng paunang lunas, nilagyan po namin ng gasa at nilinisan ang kanyang mga sugat. At nilagyan na din po namin ng underarm sling yung kanyang injury para mabawasan po yung sakit na nararamdaman ng pasyente. Hindi na pag-iwas sir. Hindi pag-iwas sir. Asahin mo kamot. Hindi ka pwede ang mo kamot sa kamalaki. Hindi ko sir makakita saya kakamot. Ay dara nga part na lampos. Bukod sa paunang lunas, ay minonitor ng team ang vital signs at kalagayan ng rider. Inendorso ng UNTV News and Rescue ang pasyente sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital para sa karagdagang atensyong medikal.
Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Roan Reyes, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy-tuloy ang ginagawang koordinasyon ng National Capital Region Police Office sa iba't ibang local government units at organizers sa mga magsasagawa ng rally sa February 25. Ito ay upang matiyak na masusunod ang lahat ng mga itinakdang guidelines para hindi mauwi sa gulo ang anibersaryo ng People Power at ang pagsasagawa ng Trillion Peso March. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Full alert status po ang NCRPO by February 21 ng 5 p.m. Ilalagay na sa full alert status ang National Capital Region Police Office 4 na araw bago ang ikatlong serye ng Trillion Peso March sa February 25. Isasabay ang nasabing kilos protesta sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power 1. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, aabot sa halos 11,000 pulis ang kanilang ipapakalat para sa seguridad. Sa nasabing bilang, halos 5,000 dito ang miyembro ng Crowd Disturbance Management na siyang naka-standby na maaaring i-deploy kung kinakailangan. In case po na kailanganin natin ng reinforcement, so meron po tayong manggagaling na 1,000 each from Region 3 and Region 4A. Binigyang diin ni Major Asilo na mahigpit ang ipatutupad nilang no permit, no rally policy. Sa ngayon, ang grupo pa lamang ng Trillion Peso March Movement ang naaprubahan ng local government unit para magsagawa ng kilos protesta. Sila po ay inallow from 7 a.m. hanggang 10 p.m. ng February 25. So sila rin ay binigyan ng hanggang maximum na 20,000 na mga attendees lamang. Panawagan ng NCRPO sa mga magsasagawa ng protesta sa February 25. Sundin ang mga ipinatutupad na alituntunin gaya ng oras ng pagsisimula ng programa at ang pagtatapos nito upang maiwasan ang anumang aberya, partikular na ang pagsisikip ng daloy ng trapiko. Bukod sa People Power Monument, babantayan din ng mga pulis ang iba pang lugar sa Metro Manila gaya ng Ayala Bridge at Mindiola. Una na rin sinabi ni Quezon City Police District Director, Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, na tuloy-tuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan, local government unit at event organizers upang matiyak ang seguridad sa pagtitipon. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez mula sa Hong Kong. Magandang gabi, Monica. Muling iginiit ng Iran na hindi ito naghahangad ng nuclear weapon at handa itong magpasailalim sa anumang beripikasyon. Ang pahayag ay kasunod ng naganap na ikalawang yugto ng nuclear talks sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa Switzerland, kung saan sinabi ng kinatawan ng Tehran na may nabubuo ng pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ang balita ni Gerald Moral. ما بارها اعلام کردیم اعلام من مهم نیست سیاست و فتوای مقام معظم رهبری از نظر اعتقادی مهمه به هیچ وجه به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم هر گونه بخوان راستی آزمایی بکنن ما آمادگی اینو داریم که این Bukas ang Iran sa masusing beripikasyon upang mapatunayang hindi ito gumagawa ng nuclear bomb. Ito ang mariing pahayag ni Iranian President Masoud Pezeshkian sa gitna ng muling pag-igting ng diplomasya sa pagitan ng US at Iran kaugnay ng nuclear program ng Tehran. Binigyang diin ng Iranian President na walang layunin ng kanyang bansa na lumabag sa sarili nitong paniniwala at handa itong payagan ang beripikasyon kung ito ang magpapatunay ng katotohanan. Subalit kasabay nito, iginiit din ng Iran na hindi ito isusuko ang karapatan sa mapayapang nuclear program. راستی آزمایی اتفاق بیفته ولی اینکه نتونیم از علم و دانایی برای نجات بیماری‌هامون، صنعتمون، کشاورزیمون استفاده کنیم اینو قبول نمی‌کنیم.
امیدواریم که دنیا اینو بدونه، آمریکا بدونه و شایعات و تبلیغاتی که میکنن ما به دنبال بمب هسته‌ای هستیم رو نپذیرن. البته اونا میخوان. Ayon sa Pangulo, hindi nila tatanggapin ang zero enrichment bilang kondisyon sapagkat naniniwala silang karapatan nila ang mapayapang paggamit ng nuclear technology. Ito ay sa gitna na nagpapatuloy ang nuclear talks sa pagitan ng Iran at Estados Unidos na pinangungunahan ng Oman na layong maiwasan ng posibleng militar na sagupaan. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, may napagkasunduan na ng mga guiding principles na magsisilbing batayan sa pagbuo ng posibleng kasunduan. نقشه راه به اون معنا نیست ولی الان تصویر روشنتری داریم که چه کاری باید صورت بگیره و چه کاری در ادامه مسیر باید انجام بشه. البته هنوز دو طرف مواضعی دارن که نزدیک شدنش به همدیگه کار میبره ولی حداقل الان یک سری اصول راهنما داریم و یک راه روشنتری داریم که در اون حرکت بکنیم. Inilarawan ni Araghchi ang ikalawang round ng pag-uusap bilang mas produktibo kumpara sa nauna. Ngunit aminado siyang may mga puwang pa na dapat punuan, lalo na sa usapin ng sanctions relief at mga limitasyon sa uranium enrichment. Kasabay na nagpapatuloy na diplomasya, muling tumaas ang military tension sa rehiyon kasunod ng pagpapadala ng Estados Unidos ng dalawang aircraft carrier kabilang ang USS Abraham Lincoln na nasa ilang daang kilometro lamang mula sa baybayin ng Iran. Sa panig ng Iran, nagsasagawa ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng live fire drills sa Strait of Hormuz na isang mahalagang daanan ng langis na dinaraanan ng halos 20% supply ng mundo. Muli namang nagbabala ang Supreme Leader ng Iran sa harap ng pagpapakita ng puwers ng Amerika. Ayon kay Ayatollah Ali Khamenei, bagaman mapanganib ang isang warship, mas mapanganib ang sandatang kayang magpalubog dito. Ang nasabing pahayag ay tiniting ng isang malinaw na babala sa harap ng pagpapatuloy ng pag-init ng sitwasyon. Sa kabila ng matitinding pahayag at militar na paghahanda, nananatiling buhay ang pag-asa na maaabot ang isang kasunduan na maiiwasan ng digmaan at magbubukas ng bagong yugto ng diplomasya sa gitnang silangan. Gerard Moral, UNTV, News and Rescue, Czech Republic. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ang Estados Unidos ng bagong detalye kaugnay ng umano'y isinagawang underground nuclear test ng China noong June 22, 2020. Ito ay matapos sabihin ni Assistant Secretary of State Christopher Yu na may naitalang seismic event na hindi tugma sa pagmimina o lindol. Ayon sa opisyal, isang remote seismic station sa Kazakhstan ang nakapagtala ng magnitude 2.75 na pagsabog na tinatayang nagmula sa Lop North Test Site sa Western China. Iginiit din ito na ang datos ay mas naaayon sa isang nuclear explosive test kaysa sa natural na pangyayari. Gayunman, sinabi ng Comprehensive Test Ban Treaty Organization na kulang ang datos upang kumpirmahin ang aligasyon. Mariin namang tinanggi ng China ang paratang at iginiit na wala itong isinasagawang nuclear testing mula pa noong 1996. Pinatalsik ng Kongreso ng Peru si Interim President Jose Jerry na 4 na buwan pa lang sa pwesto. Lumakas ang panawagang alisin siya sa pwesto matapos malaman ng publiko ang mga hindi opisyal na pulong nito kasama ang Chinese businessman na si Ziwa Yang na nasa ilalim ng investigasyon ng pamahalaan. Bagamat humingi ng paumanhin si Jerry, itinanggi niya ang anumang maling gawain at iginiit na siya'y biktima lamang ng smear campaign. Ito ay ikatlong pagkakataon na inalis sa pwesto ang Pangulo ng Peru. Dahil dito, kinakailangan nilang maghalal ng bagong interim president bago ang general election sa Abril. Mas mahirap ng labanan ang disinformation ngayon, lalo na kung ito ay nagmumula mismo sa mga halal na opisyal ng pamahalaan, ayon kay Commodore J. Tariela. Samantala, naniniwala naman ang isang dating senador na may gustong pigilan ang pagsusulong ng Pilipinas ng Code of Conduct sa ASEAN, kaya tuloy pa rin ang pagkalat ng disinformation kaugnay ng West Philippine Sea. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. Para sa akin, ang pinakamahirap ngayong i-counter, Ma'am Ichu, pagdating sa disinformation, hindi na ngayon mga trolls sa social media.
ang mga politiko na ang pinakamahirap i-counter ngayon. Which is very true. Hindi na mga trolls sa social media ang pinakamahirap kontrahin pagdating sa maling impormasyon. Ayon kay Commodore G. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa usapin ng West Philippine Sea, mas nagiging komplikado ang sitwasyon kapag ang nagsasalita ay isang mambabatas mula sa Senado o Kongreso na may sariling taga-suporta at botante. You know, if a particular legislator, whether in the Senate or Congress, would say something against our position in the West Philippine Sea, may mga followers yan eh. May mga botante yan eh. Ngayon, how can you be able to convince yes, his supporters, those voters who really gave him enough vote para makaupo sa Senado? Binigyang diin ni Tariela na malaking hamon para sa pamahalaan ang pagsugpo sa disinformation kung ito ay nagbumula mismo sa mga halal na opisyal na may malawak na impluensya sa publiko. Para sa akin, yun ang pinakamahirap ngayon. Yan ang pinaka-hardest job that we are facing right now, to counter fake news and disinformation being narrated and amplified by those politicians that we elected in 2025. Gayunman, magpapatuloy ang ginagawang transparency initiative ng pamahalaan para ipaalam sa publiko ang ginagawang panghaharas at pambubuli ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Di naman anya aaminin ng China pero nasasaktan sila sa transparency initiative ng pamahalaan dahil resulta nito ang patuloy na suportang natatanggap ng Pilipinas sa international community. The impact of the transparency effort really, obviously, no, even without the Chinese government admitting it, alam nilang nasasaktan sila because the international community is widely supporting the Philippine government each time we publicize an incident. Kapag ang issue ng West Philippine Sea, itinigil natin ngayong 2026, by 2028, nalimot na natin ulit kung sino ang mga politiko na nanandigan para sa China at hindi sa ordinaryong Pilipino. Naniniwala naman si dating Senador Francis Tolentino may akda ng Philippine Maritime Zones Law o RA 12064 at Philippine Archipelagic Sea Lanes na ang tunay na dahilan ng patuloy na pag-iingay at disinformation campaign upang matabunan ang usapin sa Code of Conduct. At habang palapit ng palapit yon, ay gusto ng iba na madilute yung usapin tungkol sa Code of Conduct. COC. Yung COC. Gusto ng iba sa mata ng international community, lalong-lalo na sa mga dadalong karatig nating bansa, ASEAN plus 3, kasi Australia, Japan. Naguluhan tayo. So, dapat siguro, the job now of the DFA is to have a continuing dissemination of right information. Magtandem na sila ng PCO ba yon? Hindi PCSO PCO. Magtandem na sila, ipaliwanag nila to. Kung hindi, madadrown sila ng misinformation, palapit yung ASEAN. Kaya baka ma-discarrel pa dyan yung Code of Conduct na siguro gusto ng isang bansa ay hindi matuloy. Ang Code of Conduct ay nagtatakda ng malinaw na patakaran at pamantayan ng asal upang maiwasan ang gulo at hindi pagkakaunawaan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukas ang Malacanang sa pag-aaral ng mga panukalang paglalagay ng regulasyon sa paggamit ng social media ng mga minor de edad. Ito ay matapos lumabas ang ulat ng Commission on Population and Development na tumaas ang kaso ng teenage pregnancy. Isa sa mga itinuturong dahilan nito ay ang labis na exposure sa social media. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nararapat na pag-aralan ng mabuti ang mungkahi ng mga mambabatas hinggil sa limitasyon sa social media access ng mga bata. Dagdag pa ni Castro, tinutugunan ng pamahalaan ang issue sa pamamagitan ng sex education programs ng Department of Health, alinsunod sa umiiral na batas at cultural standards. Nakikipag-ugnayan din ang Malacanang sa Department of Social Welfare and Development
para sa karagdagang intervention. Nasa korte na ang pagpapasya kung papayagang bumiyahe sa labas ng bansa sina Senador Jinggoy Estrada, dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan at iba pang respondent sa reklamong plunder na may kinalaman sa flood control scam. Ginawa ng Department of Justice ang pahayag matapos maglabas ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban sa mga ito ang hukuman. Ito ang balita ni Dante Amento. Karapatan ng bawat Pilipino bumiyahe. Unless merong court process or may court order na nagbabawal sa'yo. Walang kapangyarihan ang Department of Justice o DOJ na pigilang makaalis ng bansa sina Senador Jinggoy Estrada at dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunuan. Pero dahil may Precautionary Hold Departure Order o PHDO ang korte laban sa mga ito, paliwanag ni Secretary Frederick Vida, kailangan nilang magpaalam sa hukuman. Any permit or any allowance for you to travel, kailangan na ng court order. Ang PHDO ay inisyu dahil sa hiling ng prosekusyon kaugnay ng kinakaharap na reklamong plunder ni Estrada at Bunuan sa DOJ. Kasama rin sa mayroon ng Precautionary Hold Departure Order ang co-respondents na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerard Opulencia. Paliwanag pa ng DOJ kaya hiningi ang PHDO dahil tinuturing silang flight risk o may posibilidad na takasan ng mga ito ang kinakaharap nilang reklamo. Dagdag pa ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, ang pinagbatayan ng korte sa pag-issue ng PHDO ay ang bigat ng ebidensya sa plunder complaint. So precautionary po siya para masigurado po natin na mga prosecutors na habang inuusig po, in-investigate during preliminary investigation ng kaso nila, hindi po sila aalis ng bansa. Sabi pa ng DOJ, may karapatan sina Estrada, Bunuan at iba pa na maghain ng motion para alisin ang PHDO. Noong Lunes, sinabi ni Bunuan na nagpaalam siya sa DOJ na makaalis ng bansa para sa kanyang asawa na may sakit. Pero nakapagpaalam na kayo, sir? Nakapagpaalam na kayo? Yeah, nakapagpaalam ko. Yung sinulat niya sa amin, nagsabi siya na tatravel siya. Diba? So, it's not true na we allowed, no? In fact, ngayon, kailangan niya magpaalam sa korte. Samantala, natanggap na ng Bureau of Immigration ang kopya ng PHDO. Sabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval, nasa centralized database na nila ang kautusan at epektibo na ito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang iba't ibang grupo na kalkulado ang timing ng pag-anunsyo ng presidential candidacy ni Vice President Sara Duterte sa paparating na national elections. Samantala, isang malawakang rally ang iorganisa ng mga grupo sa darating na February 25 kasabay ng paggunita sa EDSA People Power Revolution. Ito ang balita ni Van Alvarez. Malinaw na kalkulado yung timing ng announcement bago isa lang at lumarga yung impeachment complaint laban sa kanya sa Kongreso. No, siguro tingin niya, matatakot niya, masisindak niya ang mga kongresista dahil patakbo siyang presidente. May timing umano ang announcement ni Vice President Sara Duterte ng kanyang kandidatura sa pagkapresidente sa paparating na 2028 national elections. Para sa mga militanteng grupo, isinabay ito ng bise sa pag-usad ng nakasampang impeachment complaint laban sa kanya sa mababang kapulungan ng Kongreso. Simple lang yon, counter move ni Sara doon sa alam niyang masasalang siya sa impeachment para ipihit ang atensyon ng mamayan sa 2028. Yun lang yun. Parang binubuo yung script na gustong palabasin na ito ay political persecution. Na kaya siya hinahabol kasi yung interest niya sa pagtakbo ng 2028. And that dilutes yung buong usapin ng accountability. Sa pananaw ni Attorney Tony Lavinia, itinaon din ito ni VP Sara sa paparating na confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa February 23. Kasi mukhang ang strategy nila
ay political kasi talo sila palago sa legal dun sa ICC. So strategy nila na isasabi sa ICC, tinan mo sa Pilipinas may suporta si Duterte, may suporta sa Senate, yung kanyang anak ay magiging presidente. So ganun na kanilang pinaparli. Pero sa tingin namin, hindi yun obra. Pero nice try. Ayon sa mga ito, buo na ang script ng bise upang umani ng simpatsya sa taong bayan. Dapat na kanila itong papanagutin sa mga umano'y katiwaliang ginawa nito, kasama na ang umano'y questionableng paggastos ng confidential funds. Samantala, dito sa kahabahan ng EDSA Ortigas, isang malawakang kilos protesta ang gagawin sa February 25, kasabayan ng pumemorasyon ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution noong taong 1986. Panawagan ng mga grupo na wakasan ng korupsyon, panagutin ang mga sangkot sa pang-aabuso ng kapangyarihan sa gobyerno at ibigay ang nararapat na serbisyo para sa mga mamamayan. 4 taon na rin nabigo ang mga sumunod na administrasyon na iahon sa kahirapan ang lahat ng mamamayan at wakasan ang korap na sistemang pinaghaharian ng mga dinastiya at mga dambuhalang korporasyon. Anila pagpapatuloy ito ng nagdaang rally noong September 21 at November 30. Ngunit inaasahang mas malaki ito dahil kung dati ay nahati sa Maynila at Quezon City ang protesta, sa February 25 ay inaasahang magsasama-sama ang lahat ng ito sa EDSA. Humigit kumulang 70 grupo at organisasyon ang nagpahayag ng pakiisa sa isasagawang aktibidad. Tiniyak naman ng mga ito na magiging mapayapa ang gagawing protesta sa lansangan. Tuloy ang laban sa korupsyon at kahirapan. Lahat ng sangkot dapat managot. Lahat ng sangkot dapat managot. Lahat ng sangkot dapat managot. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinangahalagahan. Daang-daang peraso ng mga isda na ipinagbabawal hulihin ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang pantalan sa Palawan. Isang cargo vessel naman ang sumadsad sa Cebu kaninang madaling araw. Habang ilang taga-Sulu ang tinuruan ng Bureau of Fire Protection ng tamang pagpaparami at produksyon ng mga gulay bilang bahagi ng kanilang green initiatives. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Luzon, naglabas na ng mga larawan ang Palawan Council for Sustainable Development kaugnay sa ginawang donasyon ng 232 pirasong isda na kanilang nakumpiska sa Liminangkong Port sa bayan ng Taytay, Palawan. Kabilang sa mga nakumpiska ang 120 piraso na red suno, tiger suno, ulpot, oblong, liglig, bulang-bulang, munggo-munggo, luba, at taraungan o bumphead parrot fish ng mga regulated species at pinagbabawal talagang hulihin sa ilalim na umiiral na mga batas. Ayon sa ahensya, dahil madaling masira ang mga sariwang huli, agad itong isinailalim sa inspeksyon at idinonate sa isang bahay ampunan sa Puerto Princesa. Sa Visayas, rumisponde ang Coast Guard Station Northern Cebu, katuwang ang Coast Guard Substation San Remigio matapos makatanggap ng distress call kaugnay sa sumadsad na LCT Island Ventures 3 sa vicinity waters ng Barangay Hagnaya. Agad na nagsagawa ng assessment ang rescue team at nagpatupad ng safety at security measures upang matiyak ang kaligtasan ng lahat at maiwasan ang posibleng panganib sa karagatan. Kinumpirma ng otoridad na walang naitalang nasawi o nasugatan at ligtas ang lahat ng sakay ng nasabing cargo vessel. At sa Mindanao, matagumpay na naisagawa ng Bureau of Fire Protection Sulu ang isang orientation para sa vegetables propagation and production sa Hulu Municipal Fire Station Building, Walid City, Hulu, Sulu. Pinanguna ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR Sulu ang activity at dito ibinahagi ang mahalagang kaalaman tungkol sa tamang paraan ng vegetable propagation, cultivation methods at sustainable production practices. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Samantala, patuloy na humihina ang umiiral na La Nina sa dagat Pasipiko ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ayon sa State Weather Bureau, mas maraming pag-ulan ang karaniwang nararanasan kapag umiiral ang La Nina. Malaki rin ang posibilidad ng pagbuo ng mga bagyo kapag may ganitong klima na karaniwan sa malaking bahagi ng Visayas, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Mas kaunting ulan naman ang nararanasan sa malaking bahagi ng Northern Luzon, ilang bahagi ng Central Luzon at Mindanao. Samantala, walang namamataang sama ng panahon ng pag-asa sa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit patuloy na makararanas ng malamig na panahon ng malaking bahagi ng bansa dahil sa patuloy na pag-iral ng hanging amihan. Isang bagong defense plan ang inulunsad ng bansang Canada. Layunin nito na unti-unting bawasan ang pagsalig nito sa Estados Unidos sa usaping seguridad. Gayon din ang bagong estratehiya ay layon ding palakasin ang sariling defense industry ng bansa at yakin ang sarili nitong soberanya sa harap ng lumalalang banta sa mundo. Ito ang balita ni Lynn Perez. Canada has neither spent enough on our defense nor invested enough in our defense industries. We've relied too heavily on our geography and others to protect us. This has created vulnerabilities that we can no longer afford and dependencies that we can no longer sustain. Aminado si Canadian Prime Minister Mark Carney na matagal nang umaasa ang Canada sa lokasyon nito at sa proteksyon mula sa ibang bansa lalo na sa Estados Unidos para sa kanilang seguridad. Para sa kanya, sa panahon ngayon na mas marami ng panganib at mas komplikado ang mga ugnayan ng mga bansa, hindi na ito maaaring magtagal pa. Dahil dito, inilungsad ng pamahalaan ng kauna-unahan nilang Defense Industrial Strategy. Sa ilalim ng bagong plano, tinatayang mga ngailangan ng higit $250 trillion na pondo sa mga susunod na taon para sa seguridad, ekonomiya at kalayaan ng bansa. Kabilang sa plano ang humigit kumulang sa 80 billion Canadian dollars na direktang gagastusin ang pamahalaan sa loob ng 5 taon. $180 billion naman para sa pagbili ng mga kagamitang militar at $290 billion para sa mga proyekto at pasilidad na kaugnay sa seguridad sa loob ng isang dekada. We have committed to double our defense expenditures by the end of this decade. And that amounts to an additional $80 billion over the next 5 years. In addition, as part of our NATO commitments, we will invest an additional $45 billion per year on domestic resilience, yielding both security and economic benefits. Gate ni Carney, hindi ito pagtalikod sa mga kaalyado kundi pagpapalakas ng sariling depensa ng Canada. And to be clear, this strategic autonomy doesn't mean isolation. It means being strong enough to be a partner of choice rather than a dependent. It means building a domestic defense industrial base so we are never hostage to the decisions of others when it comes to our security. Ayon sa punong ministro, kinakailangan ng matibay na domestic defense industry upang maiwasan ang Canada na umasa sa ibang bansa pagdating sa kanilang sariling seguridad. Isa si Carney sa mga world leaders na tumutuligsa sa ilang hakbang ng administrasyon ni US President Donald Trump, lalo na sa pagbabago ng US pagdating sa traditional alliance. Samantala, pinalalakas na rin ng Canada ang ugnayan nito sa ibang rehiyon kasunod sa pagsali nito sa Security Action for Europe or SAFE program ng European Union. Ito ang kauna-unahang bansa na hindi miyembro ng EU na pinayagang makasali sa kanilang defense financing program. Tinitignan din ng Ottawa ang mas malapit na kooperasyon sa mga bansa sa Asia kabilang ang South Korea para sa posibleng defense export. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Simula February 25, ipatutupad na ng United Kingdom ang bago nitong patakaran kaugnay ng dual citizenship. Sa bagong polisiya, kailangan ng gumamit ng British dual nationals ng British passport o digital certificate of entitlement upang makapasok sa bansa sa halip na foreign passport lamang.
Sa umiiraw na patakaran, hindi otomatikong ibinibigay ang British passport o Certificate of Entitlement sa mga naging mamamayan na ng UK. Ito ay may bayad at inaabot ng ilang linggo bago makuha. Ayon sa pamahalaan, bahagi ito ng modernisasyon ng immigration system. Ngunit iginiit ng ilang apektadong residente na kulang ang impormasyon at panahon para mapaghandaan ang bagong patakaran. Inanunsyo ni Chinese Foreign Affairs spokesperson Mao Ning na epektibo na ang visa-free access ng mga mamamayan ng nasa 50 bansa kasabay ng simula ng lunar year ngayong Pebrero. Sa listahan, tanging ang bansang Brunei lamang sa Southeast Asia ang napabilang. Ayon ang mga Canadian at British passport holders naman, ang bagong dagdag sa listahan ng mga nationals na maaaring pumasok sa China na hindi nangangailangan ng visa. Ayon sa opisyal, bahagi anya ito ng polisiya ng China magbukas ng mas malaking pinto sa mga bansa sa mundo. 3 ang nasawi at 4 ang nasugatan matapos ang 2 magkahiwalay na avalanche sa French Alps kahapon. Bandang tanghali na itala ang pagbuho ng niebe na tinatayang 300 metro ang lawak na tumama sa kalsada at footpath sa bayan ng Valois sa rehiyon ng Savoie. Agad rumuspende ang mga pulis sa kabundukan, bumbero, dog units at mga espesyalista ng hukbo bago itinigil ang operasyon dahil sa banta ng panibagong avalanche. 2 sa mga sugatan ang nasa critical na kondisyon at dinala sa ospital habang nauna namang naiulat ang pagkamatay ng 2 skier sa isang off-piste avalanche sa Laghav sa karatig na rehiyon ng Utsal. Nananatiling nasa orange avalanche alert ang Savoie ayon sa Meteo France kasabay ng nararanasang matinding pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Hong Kong, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Sa kabila ng paulit-ulit na paalala sa mga sakit na maaari makuha sa paninigarilyo, marami pa rin ang hindi makaiwasan ang sabing bisyo. Kaya naman muling nagpaalala ang Department of Health at nagbigay ng ilang gabay para sa mga nagnanais ng tumigil sa paninigarilyo at vaping. Ito ang balita ni Mia Alonso. Kasi nung pa-medical ako, kasi kailangan sa trabaho medical, parang nakipinakita ko yung sa doktor, yung baga ako parang, yung isa parang numipis na ng gano'n, sa sarili ko, pangako ko, titigil ko na ito sa galit. Bakas na kay Reynan ang matinding hingal at hirap na paghinga kahit simpleng pakikipag-usap pa lamang nito. Sa loob ng 3 taong walang tigil na paninigarilyo, kaya niyang umubos ng ilang kahas sa loob lamang ng 1 araw. Subalit bunsod ng kakaibang nararamdaman sa katawan at tila naging epekto nito sa kanyang kalusugan. Pinili na niyang tumigil at iwanan ang bisyo. Kunting hingal ko, parang kunting takbo mga 1 kilometer, wala pa nga eh. Pagod na ako, sagot kailangan natin tigil to. Sa unang araw ng pagtigil ni Reynan, aminado siya, naramdam niya ang hirap. Naranasan niyang mabalisa, mabilis na pagkapagod, hirap sa paghinga, stress, panginginig at mood swing. Minsan pa, natutokso siya na muling bumalik sa paninigarilyo. Ngayon nga, may kindi nga ako sa bago pa kasi para lang makalimutan ko yung pag-iusi, yung nakakita kong mag-iusi. Lumalayo na lang ako kasi parang napapa-akit ako mag-iusi uli na parang gusto ko mag-iusi. Pero nakikita akong mag-iusi, umaalis na ako. Sa ngayon, 5 buwan ng quitter sa sigarilyo si Reynan. Dahil desididong tumigil, sinimula na rin niyang magkaroon ng panibagong distraction gaya ng pakikipaglaro ng chess, paglalakad at kaunting exercise upang mawala ang cravings at panghihina ng katawan. Kaugnay nito, bukod sa sigarilyo, naglipa na rin ang paggamit ng mga vape sa paligid, lalo na sa mga kabataang lalaki. Pero paglilinaw ng Department of Health, hindi totoo na mas ligtas ang paggamit ng vape kumpara sa tradisyonal na sigarilyo. Ayon sa mga pag-aaral, vape ang dahilan ng mga nakamamatay na sakit sa baga. May kaso na tinatawag na EVALI
o e-cigarette and vaping products use-associated lung injury, kung saan nagkakaroon ng matinding pinsala sa baga at kalusugan ng vape user. Ang vape ay naglalaman din ng nikotina at kemikal na pwedeng makapinsala sa puso, baga at utak, kaya hindi ito alternatibong ligtas sa paninigarilyo. Kaya naman para sa mga nais ng tumigil sa paninigarilyo at vape, ito na ang sign. Naglabas ng ilang simpleng hakbang at tips ang kagawaran ng kalusugan upang makatulong sa proseso ng pag-iwas sa sigarilyo at vape. Una, quit date. Mag-set ng quit date sa loob ng 2 linggo para tumigil. Mahalaga ang malinaw na simula para makumit ang sarili sa pagbabago. Ikalawa, iwasan ng triggers tulad ng stress o barkada na naninigarilyo at planuhin kung paano ito maiiwasan. Ikatlo, quit plan. Maghanda ng step-by-step plan kung paano mababawasan o ititigil ang paggamit. Pwede rin dito ang mga bagong activities na siyang kapalit bilang healthy coping mechanisms. Pang-apat, support system. Humingi ng suporta sa pamilya, kaibigan o health professionals. Ang pakikipag-usap at paghingi ng tulong ay malaking bagay sa pagtigil sa bisyo. Pang-lima, itapon. Itapon ang lahat ng sigarilyo, vape at related accessories sa bahay o sa paligid upang bawasan ang temptation. Maaaring tumawag sa DOH Quitline na 1558 para sa libreng konsultasyon at gabay mula sa ahensya bilang karagdagang tulong. Nia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling umangat sa live rankings ng World Tennis Association ng Filipino tennis ace na si Alexandra Iyala. Ito ay matapos niyang talunin ang world number 8 na si Jasmine Palini ng Italy sa Dubai Tennis Championship sa United Arab Emirates. Mula sa rank 47, umangat sa number 38 si Iyala at ngayon nakatakdang sumabak sa round of 16 bukas, araw ng Huwebes. Makaharap niya ang world number 32 na si Sorana Castellan ng Romania na siyang magdidikta ng kanyang spot sa quarterfinals. Sa ngayon ay magre-recharge muna niya siya para sa muli niyang pagsabak sa laban. Nagpasalamat din ito sa kanyang mga taga-suporta. Now, a match like this takes a lot out of you mentally and physically. So what are you going to focus on when it comes to recovery for the next match? Sleep. I think it's everyone's bedtime. People probably have work. So really, thank you so much for coming and supporting. It's so nice to see the atmosphere so lively here. It's my first time playing this tournament. So I really appreciate the love, everyone. Thank you. Naglabas ng larawan ang Masungi Geo Reserve ng pamumukadkad ng JC Vine na natatangi dito sa Pilipinas. Makikita sa larawan ang kumpol ng mga bulaklak na tila spine na nakadikit sa sanga ng puno nito. Ang JC Vine na may scientific name na Strongylodon Juan Gonzalez II ay isinunod sa Filipino ornithologist at conservationist na si Dr. Juan Carlos Gonzalez. Karaniwang nagisimula sa kulay lilac o purple na nagiging deep blue kapag ito'y nagmamature. Ang JC Vine ay namumukadkad at maaring masilayan tuwing buwan ng Pebrero. Nagbigay ng donasyon na aabot sa 200 million won o humigit kumulang 8 million pesos ang BTS member na si J-Hope sa Children's Hospital ng Seoul Asan Hospital bilang pagdiriwang ng kanyang 32nd birthday ngayong araw, February 18. Ayon sa K-pop star, ang donasyon ay bilang pasasalamat niya sa walang sawang suporta ng kanilang fans na ARMY sa grupo. Umaasa siyang makatutulong ito upang mapagaan ang dinaranas sa sakit ng mga bata at mabigyan sila ng pag-asa. Bukod dito, nag-donate din si J-Hope ng 100 million won sa Child Fund Korea na gagamitin para sa scholarship ng mga mag-aaral sa kanyang alma mater na Gwangju International High School at sa Jeonnam Girls Commercial High School. Dahil sa kanyang mga ambag, si J-Hope na ang ika-14 na miyembro ng Green Noble Trinity Club ng Child Fund Korea na isang grupo ng mga pangunahing donor na may kabuang donasyong lampas 1 billion won na patuloy na tumutulong sa mga batang may malulubhang karamdaman at pamilyang may hirap mula pa noong 2018.
Dagdag kaalaman po, sa loob ng ilang taon, posible na maraming trabaho ang mawawala. At baka kasama na dyan yung sayo. Hindi yan haka-haka at nangyayari na ngayon yan. At yan ay kagagawan ng artificial intelligence. Kasi depende po yan eh. Kunwari, lahat ng mga decision mo sir, di mo nang pwedeng iasa sa AI lang ganyan. Kaya sa pagtatrabaho mo. Kasi sa pagtatrabaho mo, kailangan mo parang talaga physical po talaga. Siyempre, mapapagod ka. Kaya hindi lahat siguro nakabase sa lahat sa AI. Makipag-usap sa isa't isa. Kumbaga, emosyonal. Siyempre, pag makikipag-communication ka sa isang tao, kailangan may emosyonal. May emosyonal tayo. Yung una dyan, yung pagluluto at saka, syempre yung tao kasi nagkakasakit. Yung AI naman, kinokontrol siya ng tao. Tao din naman nagkocontrol niya. Parang robot. Magmahal po. Wala namang puso ang AI. Dati, ang tingin natin sa artificial intelligence, pang-essay lang, pang-caption, pang-edit ng picture. Ngayon, kaya na nitong gumawa ng reports, mag-analyze ng data, gumawa ng presentations, sumagot sa customer inquiries, kahit mag-code ng software. Ibig sabihin, hindi na lang siya assistant, unti-unting nagiging coworker. Kung ang isang AI tool kayang tapusin ng 4 na oras mong ginagawa sa loob ng 10 minuto, anong mangyayari sa kumpanya? Natural, mag-a-adjust sila. Mas magiging efficient. Mas konti ang manpower na kailangan para sa parehong output. Hindi ibig sabihin, bukas wala ka na agad trabaho. Pero ibig sabihin, magbabago ang skill na kailangan. Noong una, akala natin factory workers lang ang tatamaan ng automation. Ngayon, kasama na ang mga writers, designers, analysts, accountants, pati programmers. Kasi ang AI hindi napapagod, hindi kailangan ng break, at mas bumibilis pa bawat buwan. Ang mas nakakagulat, ang bilis ng improvement nito, hindi taon ang pagitan ng updates. Minsan, weeks lang. Ang problema hindi ang AI mismo. Ang problema ay kung hindi tayo mag-a-adjust. Kung ang trabaho mo ay puro repetitive tasks, posibleng kaya na rin yan ng system. Pero kung ang trabaho mo ay may empathy, judgment, leadership, critical thinking, mas mahirap kang palitan. Hindi sagot ang matakot, hindi rin sagot ang iwasan ng AI. Mas practical na tanong, paano ko gagawin ang AI para mas maging valuable ako? Matuto ng bagong tools, palakasin ang analysis at communication skills, intindihin ang technology, huwag takbuhan. Kasi ang AI ay parang calculator. Hindi niya pinatay ang math, pero binago niya ang paraan ng pagsosolve. Ang AI ay hindi kalaban. Pero kung hindi ka handa, posibleng yan ang maging dahilan para maiwan o mawala ka. Ang future, hindi yan paparating. Nasa transition na tayo. At minsan ang pinakadelikado ay ang pag-aakalang malayo pa yon. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpon ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga naging kausing ngayong araw na Miyerkules. Salamat po at shout out kina Juancho Dimagiba, Eli Hernando at Ismael Rocha. Maraming salamat din kina Lynn Olivar, Ann Ramos at Federico Tabara. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood niyo din po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Ecclesiastes 12:1 na nagsasabi, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan.
bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.